Maaari bang magpahayag ang isang pastor ng kanyang pananaw tungkol sa mga socio-political issues sa ating bansa? O mas magandang manahimik na lang siya? Ano ang talagang pananagutan natin bilang mga pastor? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, nais ko pong linawin na ang aking ipapahayag ay aking pong personal na pananaw. Hindi po nito kinakatawan ang denominasyon na aking kinabibilangan, ang Conservative Baptist Association of the Philippines at ang iba pang organisasyon kung saan po kabilang ang inyong lingkod. Ang ating pong tatalakayin ay naipresent ko na po sa isang online forum ng Philippine Council of Evangelical Churches kung saan tinalakay ko ang political role of pastors. Madalas po kapag nagpo-post ang inyong lingkod sa social media tungkol sa aking mga pananaw tungkol sa socio-political issues, madalas na nakatatanggap ako ng mga katanungan, "Pastor, masyado po kayong mapolitika. Hindi po ba dapat apolitical kayo? Masyado kayong vocal sa inyong pananaw. Hindi po ba dapat manahimik lang kayo o puro patungkol sa salita ng Diyos? Mga espiritual na bagay lang ang inyong sasabihin." At lalong umiinit ang ganitong mga banat laban sa inyong lingkod kapag po may halalan o kapag may mainit na usapin sa ating pamahalaan. Mapolitika po ba ako? Well, ang sagot ko po ay yes and no. No, kung ang ibig sabihin mo ng political ay ang aking mga pinopost sa social media ay patungkol lamang sa isang kandidato laban o pabor doon sa kandidato na yon. Na sinasabi nilang mayroon akong bias pabor sa isang politiko o laban sa ibang politiko. Na sinasabi nilang my bias motivated my posts. I am not political in that sense of the word. Yes, I am political if what you meant was that I was talking about the affairs of the government or of the country. Matatanggap ko sigurong matawag na mapolitika kung ang ibig mong sabihin ay tinatalakay ko ang mga kaganapan sa ating pong pamahalaan o sa ating bansa. Kasi nga, nabasa ko ang sabi ni Aristotle, politics is the way we organize our common life together. Politics is the way we organize our common life together. And if that's what you meant by politics, then I am political. Kung yun naman ang ibig sabihin, lahat po tayo political. Sapagkat dapat lang naman po na mayroon tayong pakialam sa mga kaganapan sa ating bansa. Background lang po, no, ang inyo pong lingkod ay dati pong nagtrabaho bilang isang writer segment producer for an investigative TV program in a major TV network. 7 taon po na nagtrabaho ang inyong lingkod doon. At pagkatapos po ay ako'y naging pastor. Totoo nga yung nabasa ko na God does not waste an experience. God does not waste an experience. My training as a journalist
was part of my preparation as a pastor. In fact, sa kasalukuyan po, ang inyong lingkod din po ay may radio ministry at sinisikap ko po magpahayag ng biblical point of view as far as our socio-political issues are concerned. Madalas ko ngang sabihin sa radyo, with the Bible in one hand and the newspaper in the other hand, we will discuss socio-political issues from a biblical point of view. My training as a journalist was part of my preparation as a pastor that flavored my approach. So, a pastor with a different background may have a different approach or style in handling these issues. At kung iba po ang inyong pananaw sa mga bagay na ito, ay akin pong iginagalang. When I was working with the media, lagi ko pong pinapaalala sa sarili ko that being a journalist did not make me a different kind of a Christian. Hindi po ako naging espesyal na mananampalataya dahil lamang sa ako ay mula sa media. But being a Christian ought to make me a different kind of a journalist. Dahil ako'y mananampalataya, dapat makita ang aking pananampalataya maging sa aking paglilingkod o pagtatrabaho bilang isang taga-media. Naniniwala po ang inyong lingkod na being a Christian ought to make us a different kind of a citizen. Meron nga po nagsabi, what makes people good Christians ought to make them good citizens. What makes people good Christians ought to make them good citizens. Ang mabuting mananampalataya ay mabuting mamamayan. Ang mabuting mananampalataya ay mabuting mamamayan. Ng ating pong pananampalataya ay hindi lamang po patungkol sa espiritual na bagay ng ating buhay. Kasama na po doon ang intellectual, kasama na po doon ang social, and even political aspects of our lives. Sapagkat sa Biblia, mababasa din natin, the men of Issachar. At ang sabi po doon sa 1 Chronicles chapter 12 verse 32, the men of Issachar were men who had understanding of the times to know what Israel ought to do. Sinasabi po sa 1 Chronicles chapter 12 verse 32, ayon sa ang Biblia 2001 edition, ang mga anak ni Isakar ay mga nakakaunawa na mga panahon upang malaman kung ano ang marapat gawin ng Israel. Bagamat iilan lang ang mga men of Issachar, ayon sa Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible, ang mga anak ni Issachar ay men of great skill above any of their neighbors. Bukod sa alam nila kung kailan magtatanim o mag-aani, they understood public affairs, the temper of the nation, and the tendencies of the present events. Sa madaling salita, sila po yung matatawag natin sa ating panahon na opinion makers o influencers. At kailangan po natin na maging katulad ng mga anak ni Issachar sa ating panahon ngayon. Hindi mo natin pag-uusapan kung dapat bang tumakbo sa politika ang pastor o hindi. Iba pong paksa iyon. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, what is the prophetic role of pastors in the face of these socio-political issues nowadays? What is the prophetic role of pastors in the face of these socio-political issues nowadays? We'll focus on our role as pastor teachers to speak truth to power, to view social and political issues from the lens of the biblical worldview. We will also focus on our role as shepherds
to guide our churches with conviction and clarity amidst these confusing times due to fake news and other conflicting voices na pananagutan natin bilang mga pastor na gabayan ang mga iglesyang ating pinangungunahan upang magkaroon ng paninindigan at kalinawan sa mga kaguluhan, sa gitna ng mga kaguluhan sa ating kapanahunan dahil nga sa iba't iba magkakasalungat ng mga pananaw. Ano nga ba ang papel ng mga pastor bilang mabuting mamamayan? And to make it easy for us to remember and summarize what a pastor ought to do, I came up with an acrostic, pastor, P-A-S-T-O-R, pastor. Letter P stands for pastors are to equip the believers to engage in politics. Pastors are to equip the believers to engage in politics. Kasi nga po, ang sabi sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 12, pastor teachers are to equip the saints for the work of ministry. Kapansin-pansin na sa Romans 13, those who are in government are called the servants of God in verse 4 and the ministers of God in verse 6. Ang tawag po ng Biblia sa mga nasa pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos. Kapansin-pansin po na ang ginamit ni Pablo na salitang Griego sa lingkod na 2 beses niyang binanggit sa Romans chapter 13 verse 4 ay ang noun na diakonos. At nang sinabi niya na to equip the saints for the work of ministry sa Ephesians chapter 4 verse 12, ang ginamit niya ay yung verb na diakonia. Naniniwala po ako that there's a connection between equipping the believers for ministry and calling the people in government as God's servants. Kasi po kapag pinag-usapan po natin ang paglilingkod sa Diyos, ministry for God, wag po nawang lilimitahan ang sakop nito sa loob lamang ng 4 na sulok ng ating gusali ng iglesia. We are not to limit the scope of serving in ministry within the 4 walls of our church building. We are to train people, our people, na makita po nila na ang paglilingkod sa politika, whether appointed or elective, whether employees or appointed officials, we have to train our people to see that serving in politics is our ministry for the Lord. Meron po kasing pananaw noon na tinatawag na sacred-secular divide. Noong pong Middle Ages, meron pong tinatawag na the consecrated life at the permitted life. Yung pong permitted life, yan po yung mga magsasaka, yung mga manggagawa, at yun naman pong consecrated life, yan po yung mga pare, madre, mongha. Kaya po nagkaroon po ng pananaw na makapaglilingkod ka lang talaga ng direkta sa Diyos kung ikaw ay consecrated life. Kung ikaw halimbawa ay pare o naglilingkod ka sa simbahan. Subalit pag pinag-aralan po natin sa Biblia, wala pong sacred, secular divide. Sapagkat nung nagkaroon po ng Reformation mula po kay Martin Luther, isa po sa kanilang isinulong ay ang pagkapari ng mananampalataya, the priesthood of the believer, na hindi po yun lamang po mga taong simbahan ang nakapaglilingkod sa Diyos, hindi lang yung mga nasa tinatawag na consecrated life o sacred life ang nakapaglilingkod ng direkta sa Diyos,
kundi maging yung mga tinatawag na nasa permitted life o yung mga nagtatrabaho sa bukid halimbawa, pati po ang kanilang pagtatrabaho sa bukid, ang kanilang pagsasaka ay kasama po sa itinuturing na paglilingkod sa Panginoon. That in the eyes of the Lord, believers are on equal footing. Lahat po tayo ay may access sa Panginoon. Lahat po tayo ay may mga karapatan at mga pribilehyo o pagpapala, pare-parehong karapatan at pribilehyo mula sa ating Panginoon. Subalit mari tinatanong nyo, Pastor, hindi ba madumi ang politika? Alam po ninyo, dumumi ang politika sapagkat hinayaan po natin ang mga taong dumudumi dito. Politics is dirty because we tolerated those who made it dirty. At wala po tayong ginawa upang linisin ito. And that's the reason why we are in the political mess that we are in right now, because we did not raise leaders from our ranks to serve in government. Kaya po tayo nagkakaganito sapagkat malaki po ang ating pagkukulang sa pag-disciple sa ating pong mga kapwa mananampalataya upang makapaglingkod sa pamahalaan. Yan din ang dahilan kung bakit nakakakita po tayo ng mga mananampalataya, maging pastor o mga kaanib sa iglesia, na kung makipagtalo sa social media, magdududa ka, matatanong mo kung talagang mananampalataya ba sila. Kasi they would employ fallacious arguments. Ibig sabihin, mga argumento na hindi karapat dapat gamitin. At may mga pagkakataon pa na nag-share ng mga fake news o ang kanilang mga pananaw ay batay sa mga fake news. Nakulang po tayo generally na turuan ang mga iglesia kung ano ba ang itinuturo ng Biblia regarding our role as salt of the earth and light of the world. Ang sabi nga ng Biblia, hindi dapat mawala ang ating alat, hindi dapat nating takluban ang ating liwanag. Ang ibig sabihin, we should not fail to influence the society. Nakalulungkot lang that we are so heavily minded that we end up of no earthly good. Masyadong makalangit ang takbo ng ating isip na wala tayong pakialam sa nangyayari dito sa lupa. At ang nangyayari pa, ang ebanghelyo ay para lang sa personal nating kaligtasan. We have reduced the gospel into a personal fire insurance. Sinasabihan tayo na dapat nakatutok lang tayo sa pangangaral ng ebanghelyo. Subalit, alam po ninyo, ang ebanghelyo ay hindi lamang po ticket patungo sa langit. Ito po ay dapat na nanunuot sa bawat aspeto ng ating buhay. Kasama na po doon ang ating mga karapatan at tungkulin, our rights and responsibilities bilang mga mamamayan. Alam nyo, ang sabi nga sa Romans chapter 12 verse 1, ay dapat nating ialay ang ating sarili bilang handog na buhay. Subalit, mapapansin natin, paano natin papakita na tayo ay may buhay na inihandog sa Diyos? Pagdating sa chapter 13 ng Romans, tinalakay kung paano tayo makikitungo sa pamahalaan bilang mga mananampalataya. Doon natin makikita na maging ang ating pananaw, ang ating pamamalakad pagdating sa ating pamahalaan ay sakop ng ating pagiging mananampalataya. Na dito ipinapakita natin kung papaano nga ba makikita maging sa ating pagiging mamamayan ang ating pagiging alay sa Diyos. How we could show even in the way we live as citizens the life of someone who is a living sacrifice unto the Lord. Kasama nga sa panalangin na itinuro ng Panginoon, mapa sa amin ang kaharian mo,
sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 6 verse 10. At dapat na tayo ay maging sagot sa ating panalangin by advancing the kingdom of God through our moral influence in our society. Nangyayari para tayo naglalaro ng basketball na nagpapatalo tayo by default kasi hindi tayo nagpapakita. Hindi tayo sumisipot sa laban. Don't ever think that this world is off limits to the kingdom of God. The gospel is not for heavenly salvation only. Sakop po nito ang lahat ng aspeto ng ating buhay, kasama na po ang ating pananaw patungkol po sa mga kaganapan sa ating pong bayan. So, ang una po, pastors are to equip the believers to engage in politics. Letter A, apply the biblical worldview in current issues. Apply the biblical worldview in current issues. Yan po ang pananagutan natin bilang mga tagapagturo, tagapangaral ng salita ng Diyos. Itinutuloy po natin mula sa noon doon, then and there ng salita, patungo po sa ngayon dito, here and now ng sanlibutan. The then and there of the word and the here and now of the world. Kailangan po as a church na we have to learn how to talk about politics from a biblical worldview. Sabi ko nga, with the Bible in one hand and the newspaper in the other hand. Natitimbangin natin ang mga issues ng lipunan na ito sa pananaw po ng salita ng Diyos. Ipinapakita po natin na makabuluhan ng Biblia sa ating pong kasalukuyang kapanahunan. We are to show the relevance of the Bible. Now, we are not trying to make the Bible relevant. It is already relevant. At bahagi po ng ating tungkulin bilang mga pastor, katulad po ng mga propeta sa Biblia, ay turuan ng mga mananampalataya na to think about social and political issues, not just about spiritual ones. Alam nyo, nalulungkot po ako kapag nakakakita po ako kung paano mga tuwiran po maging ang mga pastor sa social media. Nakikita ko po yung tinatawag na utilitarian ethics. Ano po ba yung utilitarian ethics? Wala po itong pinagkaiba sa tinatawag na Machiavellian ethics na the end justifies the means. Kahit na ano ang maging pamamaraan mo, basta maganda yung intensyon at maganda yung kinalabasan. Subalit hindi po biblical ang tinatawag na utilitarian ethics. Ang dapat po na ating pong ethics ay yung tinatawag po na deontological, na batay po sa tinatawag na panuntunan according to a set of principles na ayon po sa salita ng Diyos. At alam nyo, looking at the social media posts of Christians and even leaders, their responses and reactions regarding politics gave me the impression, and I could be wrong, that we have a long way to go as a church regarding our understanding of our prophetic role in our society. At bago po tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe sa ating pong YouTube channel ng Expositors Edition at kung kayo napagpala, paki-like at paki-share. Paki-hit na rin po ang notification bell upang wala po kayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition. So, P, pastors are to equip the believers to engage in politics. A, apply the biblical worldview in current issues. S, speak out against societal ills. Speak out against societal ills. Sapagkat yan po ang sinasabi po sa Proverbs
chapter 31, verses 8 and 9. Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute. Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy. Alam po ninyo, sa Biblia, mababasa po natin ang mga propeta na hindi lamang po sila nagpahayag ng mga magaganap sa kinabukasan, sa hinaharap, kundi sila rin po yung nagpahayag ng mensahe ng Diyos para sa mga kasalukuyang kaganapan ng lipunan. The prophets spoke against the evil in society at may pagkakataon pa po that they confronted kings who sinned against the Lord. Nangaral sila laban sa panunuhol at sa iba pa pong pag-abuso ng mga nasa may kapangyarihan. Mismong ang kapatid ng Panginoon sa laman, si Santiago, he spoke against discrimination and against the exploitation of the poor by the rich. And we are to continue this prophetic role. Alam niyo po, may mga nakakausap po ako na nagrereklamo na yung mga pastor po nila ay nananahimik pagdating sa ganitong mga issue. Lalo na kapag may eleksyon. To be fair, ipinapaliwanag ko sa kanila na may iba't ibang mga reasons, mga dahilan, kung bakit ang kanilang mga pastor ay hindi nagsasalita o nananahimik na lamang tungkol sa mga issue na ito. Halimbawa, one reason ay maaaring may standing policy ang kanilang iglesia to remain non-partisan. At para sa kanila, ang ibig sabihin nito na hindi dapat nagsasalita ang pastor tungkol sa mga bagay nito. While I disagree that being non-partisan means being neutral, I disagree that non-partisan means non-participation, ginagalang ko po yung kanilang patakaran. Yun po ang patakaran ng kanilang iglesia. It's their church policy and I am not their pastor. Isa pa sa mga dahilan sapagkat hindi po naniniwala ang mga pastor na kasama ito sa kanilang pagkakatawag. Iginagalang ko rin po yun. At alam naman natin na equally competent and godly scholars disagree regarding the relationship between the church and the state. Ang pangatlong dahilan ay sapagkat maaaring nakaranas ang pastor na ang kanyang iglesia ay nahati o nagkabahabahagi dahil sa politika. Pagmat ang feeling ko, he swung from one extreme to another. Kasi po, kapag ang habol mo naman ay pagkakaisa, truth might end up getting sacrificed for the sake of unity. Naniniwala ko bilang pastor na dapat hayaan natin ang ganitong mga discussions sa iglesia basta tiyakin lang natin na manatiling makatwiran at magalang. We have to make sure that these discussions would remain reasonable and respectful. At ang mga pagkakaiba ng pananaw ay hindi naman masama. Pagkakataon nga ito na matuto ang ating iglesia on how to handle differences, to agree to disagree, and to disagree agreeably. Ang sabi naman ng Biblia sa Romans 12:18, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Hanggat maaari, hanggang kaya natin, mamuhay tayo ng may kapayapaan sa isa't isa. At hindi po ibig sabihin na ang pamumuhay na may kapayapaan ay hindi na lang tayo kikibo o mag-uusap tungkol sa mga bagay na ito. Truth might end up getting sacrificed for the sake of unity. Isa pa pong dahilan, dahil nga po, gaya ng aking sinabi, ang tingin ng pastor, he has to focus on preaching and discipleship. Subalit gaya nga po ng aking sinabi, ang mabuting mananampalataya, mabuting mamamayan. Another reason ay iniisip ng pastor na hindi niya pananagutan na mag-endorso ng kandidato. Isang ayaw po ako diyan. Bagamat may mga iba pong mga churches na iba po ang kanilang kalakaran. At kung ang pastor tingin niya tungkulin niyang mag-endorse,
Ang magiging tanong ko lang, igagalang ko siya, pero anong gagawin niya sa mga miyembro na hindi susunod o hindi iboboto yung kanyang inindorso? Marapat ba na itiwalag niya o pagalitan niya o igagalang pa din ba niya ang desisyon ng kanyang mga kaanib na bumoto ng iba sa kanyang inindorso? Meron naman po akong kilalang church na ang mga pastor po nila ay sa isang forum ng church ay magpapahayag po ng kanilang mga kandidatong iboboto at ipapaliwanag nila bakit yun ang kanilang iboboto. Hindi po ito necessarily endorsement sapagkat ipapahayag lang ho nila ang kanilang dahilan kung bakit ganun po ang kanilang mga naging pasya. At malaya po sa iglesyang ito na iboto kung sino ang kanilang iboto. Hindi po ito uniformity, hindi po ito block voting o sama-samang pagboto sa iilang kandidato na pinili ng iglesia. Subalit, para po sa akin, ang tungkulin natin is to educate and not endorse candidates. Of course, there are pastors who may disagree with me on that, and I respect that kasi bahagi din naman ng ating kalayaan, ng ating religious freedom to endorse or not to endorse. Bagamat ako personally, I believe my task as a pastor is to equip our members to make wise decisions and not to decide for them. Natuturuan ko po ang amin po mga natuturuan ko po ang mga mananampalataya kung papaano mag-isip at hindi kung ano ang iisipin. I will teach them how to think and not what to think. Totoo naman na may separation of church and state. Yan po ay bahagi po ng tinatawag namin na Baptist distinctives. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ibigay kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At ito po ay nasa ating saligang batas din. Subalit, ang ibig sabihin po ng separation of church and state ay wala pong magiging official religion ang isang bansa. Malaya po tayong sasamba sa kung sino ang gusto po nating sambahin. Subalit, hindi po ibig sabihin that the state will be completely free from the church. Actually, yung separation of church and state ay paghihigpit sa state at hindi sa church. The church should serve as the conscience of the state. At doon naman po kaya ako naniniwala sa hindi pag-endorso ay sapagkat kasama rin po sa aming Baptist distinctives yung tinatawag na independent soul liberty na iginagalang din po namin ang personal na paninindigan ng bawat mananampalataya sa mga bagay na wala naman pong kinalaman sa kaligtasan. But no matter what's our take on this church and state separation doctrine, and we have to remember that equally competent and godly scholars disagree regarding the relationship between the church and the state, whatever our take on the separation of church and state, we should see the church as the conscience of the state, and the conscience must speak up. Hindi ko naman sinasabi na we should swing to the extreme of political activism. Ako po hindi po sumasali sa mga rally na kahit na po ang nag-organize ay mga Christian groups. Sa Facebook, masasabi ko pa na ang aking mga post ay hindi kumakatawan sa iglesyang aking kinabibilangan o sa mga organisasyon na aking pinaglilingkuran. Subalit kapag sumama na ako sa mga rally, hindi ko masasabi sa mga tao na I am not representing the church. And I believe it might be unfair for our church members who might hold to a different stance. Bagamat magkaiba man tayo ng pananaw patungkol dito, kailangan pa rin natin pag-isipan. Does the Bible really teach us to turn a blind eye to the corruption and injustice of the world? Should we tolerate people who would justify corruption or lies?
should we tolerate politicians who go against the moral standards that we preach on the pulpit? May nagsabi ng ganito, we have a prophetic role to play. We should not divide our flock on partisan basis, but we should always be free to speak to moral issues. Stay out of partisan issues, yes, but we got to be involved in moral questions that determine how people live. So, letter P, pastors are to equip the believers to engage in politics. Letter A, apply the biblical worldview in current issues. Letter S, speak out against societal ills. Letter T, teach people to discern. Teach people to discern. Ito po yung tungkulin natin bilang mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Like Paul, it is our responsibility as pastors to teach our people, sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 21 to 22, test everything, hold fast what is good, abstain from every form of evil. Kumbaga, para kang kumakain ng isda, kain laman, tapon buto. Tuturuan natin ang ating mga mananampalataya na suriin, timbangin ang mga kanilang naririnig, ang kanilang mga nababasa, at yakapin ang katotohanan at talikdan ang kasinungalingan at kasamaan. Yakapin ang katotohanan at kabanalan at talikdan ang kasinungalingan at kasamaan. Kailangan natin turuan ng mga tao na gumuhit sa dapat guhitan. Alam nyo, may mga nababasa ako ng mga post na katulad ng don't impose your political or religious views on others. Pero alam nyo, sa logic, that is a self-defeating statement. Kasi, he is telling people not to impose their views on others, but he is, in effect, imposing his views on us. Sinasabihan niya na ang mga tao na manahimik sa kanilang mga pananaw patungkol sa mga issue na ito, subalit siya hindi nananahimik sa kanyang paninindigan. Yun ang problema kapag mahilig lang tayo sa slogan. Kailangan bilang mga pastor, naturuan natin ang ating mga kaanib na mag-isip ng maayos or critical thinking sapagkat madali silang matatangay ng mga tinatawag na mga political slogan na katulad noon. Dapat hindi natin tinatanggap ang fake news at pananagutan natin na ituwid ang mga nagbabahagi nito. Ang isa sa pangalan ng ating Panginoon ay Logos, salita, word. At ang salitang Logos, dito natin nakuha ang salitang logic. Kaya we should not accept wrong reasonings. Halimbawa, meron akong isang kapatid sa Panginoon na meron po dati na isang government official na tinawag niyang prostitute kasi dati siyang sexy dancer. Itinuwid ko siya. Sabi ko, kapatid, ang tawag sa ginawa mo ay ad hominem, character assassination, attack on personality. At sa awa naman ng Diyos, nagpatuwid ang kapatid at binura yung kanyang post sa Facebook. Dapat din nating turuan ang ating mga kaanib, it is unbiblical to say that forgiveness does not require justice, that we should love at the expense of the truth. And sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. So kinakailangan po na ipahayag po natin ang katotohanan, itaguyod natin ang katotohanan, at ituwid natin ang kamalian at kasinungalingan. At bago po tayo magpatuloy, pakatandaan po natin, ang Expositors Edition ay napapakinggan sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS
your community radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. So, pastors are to equip the believers to engage in politics, apply the biblical worldview in current issues, speak out against societal ills, teach people to discern. Letter O, observe your online and offline behavior. Observe your online and offline behavior. Dito po makikita natin na tayo po mga pastor, we are to lead by example, na tayo maging huwaran sa ating halimbawa. Sapagat sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 3, tayo po mga pastor, we are to serve as examples to the flock. We are to remain reasonable and respectful in the way we engage on social media. Dapat manatili po tayong magalang at makatwiran sa ating pong pakikibahagi sa social media. Huwag po tayong palaban ng wala sa lugar. Maging makatotohanan po tayo. Tumugon po tayo ng maayos. We are to respond and not react. At ang isipin po natin, kung sakali man na meron po tayong makakadiskusyon sa social media, sa Facebook, sa X o Twitter o sa Instagram, tandaan natin na hindi lang naman yung ating kinakausap ang nakakabasa ng mga sinasabi natin. May mga nanonood lang o nagbabasa ng ating pakikipagtalakay. Kaya nga, we are to focus on issues and not personalities. Sabi nga po sa Ephesians chapter 4, verse 29, huwag kayong gagamit ng masamang pananalita, sikaping lagi ng iyong pangungusap ay yaong nakakabuti, angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makakarinig. Ang sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2, verse 23, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang nauuwi lang yan sa mga pag-aaway. Pasinin natin na hindi naman sinabing iwasan natin makipagpaliwanagan. Ang sinasabi iwasan natin, hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo. Yung nauuwi na sa pakikipag-away. Sapagkat ang sabi sa verse 24, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip, ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sila bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. Yan ang sinasabi ng Biblia na dapat natin gawin. Maaring iwasan natin ang mga walang kabuluhang pakikipagtalo, pero kailangan makibahagi tayo sa makabuluhang pakikipag-usap, pakikipagtalakay sa mga issue na malapit sa puso natin, sa mga issue na may epekto sa ating pong lipunan. So letter P, pastors are to equip the believers to engage in politics. Letter A, apply the biblical worldview in current issues. Letter S, speak out against societal ills. Letter T, teach the people to discern. Letter O, observe your online and offline behavior. Letter R, remain non-partisan. Remain non-partisan. Ang sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 5, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Ito po yung tungkulin natin bilang mga peacemakers. Ang pagiging peacemaker ay hindi nangangahulugan na tayo po'y manahimik lang. Kasi if we are not careful, as I've said, we could lose our culture by default if we will employ a hands-off approach. We lose in the public square if we do not lend our voice. Pag tayo'y nanahimik, kanino makikinig yung mga tao? Anong mga tinig ang kanilang pakikinggan kung tayo po ay mananahimik? Totoo, we should remain
non-partisan. But again, non-partisan does not mean non-participation. Naniniwala ako, political neutrality does not mean moral neutrality. Ulitin ko political neutrality does not mean moral neutrality. Muli, hindi ako sang-ayon sa pag-iendorso ng kandidato. And with due respect sa mga pastor na naniniwalang kasama yun sa kanilang tungkulin, ang problema, I think, once I endorse, I lose the moral ascendancy to call out these candidates. Kasi ang mangyayari, kung inendorso ko si candidate A, kapag nagsalita ko laban sa mga sinabi ni candidate B, ang sasabihin lang ng mga tao, bias kasi ako pabor kay candidate A at laban kay candidate B. At hindi rin ako sang-ayon sa tinatawag na black voting o isang boto lang ang isang iglesia sapagkat sinabi nga ni Apostol Pedro that shepherds should not domineer over those in their charge. Kaya nga, para sa akin, our role is to educate the voters and not endorse candidates. That we don't tell people who to vote, but we tell them how to vote. Ang paniwala ko, ang tungkulin natin bilang mga pastor ay turuan ang ating mga kaanib to make wise decisions and not to decide for them. Turuan natin sila how to be mature in conversing about difficult and sensitive topics like socio-political issues. Instead of avoiding it, we are to let our churches become safe spaces kung saan pwede natin pag-usapan ito. Kasi dahil sa pag-iwas natin sa pagtalakay sa mga bagay na ito, hindi na tayo natututuloy kung paano pag-usapan ito. We are to engage our culture. Tatandaan din natin ang sabi, we are in the world, but we are not of the world. Ilan lang ito sa mga natutunan ko sa aking pakikibahagi, sa aking mga engagement, online and offline, regarding the issues of the day. Personally, I believe as a church, we have a long way to go to mature as a church when it comes to engaging as the conscience of the state. Pero ito ay dapat na magsimula sa ating mga pastor. At tayo po mga pastor ay maaari po maging tinatawag na catalyst for change. Na sa ating po magsisimula yung pagbabago na gusto po nating makita sa ating pong mga kapwa mananampalataya. Sapagkat tayo nga ay tinawag na maging pastor. Ano po uli yun? P. Pastors are to equip the believers to engage in politics. A. Apply the biblical worldview in current issues. S. Speak out against societal ills. T. Teach people to discern. O. Observe your online and offline behavior. R. Remain non-partisan. Ang panalangin ko po, in fulfillment of the Great Commission, tayo po mga pastor should seriously focus on discipling our nation. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito sa Expositors Edition. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.